Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay darako po tayo sa ating devotion. Bago pong lahat, tayo po ay manalangin po muna sa ating Diyos na buhay na lumikha ng langit at ng lupa. Sige po. Aming Amang nasa langit, kami po ay dumudulog muli sa banal mong harapan, nahingi Panginoon ng tawad. Kung meron ka pa pong nakitang mga dungis sa aming mga puso, sa aming isipan, patawad Ama. Lalo na Panginoon sa aming mga gawa na hindi ka nais-nais, hindi ka rapat-dapat, hindi ka tanggap-tanggap sa banal mong harapan, patawarin mo po kami Panginoon. At maray pong salamat sa kapatawaran na iginawad mo sa krus sa Kalbaryo dahil sa iyong dugo, Panginoon. Nalinis mo Panginoon ang aming mga kasalanan. Gayun din Panginoon, dinadalain ko rin ng bawat kataga sa aming pagbulay-bulayan, i-anoint mo o God. Sa lahat mga nakikinig Panginoon, ay ipagpalain mo po sila Panginoon sa umagang ito. Gayun din Panginoon, kasama mo po ako Panginoon, na ikaw Panginoon, Banal na Espiritu ang siyang maluwalhati, ang mapupurihan sa umagang ito. At maray pong salamat Ama, sa iyo lamang ang papuri, pasasalamat, in Jesus' mighty name, Amen. Buksan po ating mga Bible sa aklat ng Isaías, chapter 45, verse 9. Sabi po rito, babasahin ko po sa Tagalog, nakakawa ang taong nakipagtalo sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang katulad niya ay palayok lamang. Ang putik bang ginagawang palayok ay maaring magsabi sa magpapalayok kung ano ang dapat niyang gawin? O makakapagreklamo ba siyang walang kakayahan ang magpapalayok? Base po sa ating binasang talata sa Isaiah 45 verse 9, tunay nga po na ang Diyos ang siyang ating Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Mga halaman, mundo, araw, gabi, siya pong lumikha po nito. At lahat ng ating mga nakikita dito sa mundo ay Kanyang nilikha. Kahit na nga po tayo ay nilikha rin ng Diyos. Sa isang magpapalayok po, ay alam po niya ang kanyang gagawin. Meron na po siyang disenyo bago gawin ang isang palayok. Mayroon po siyang disenyo, malaki o maliit ang kanyang gagawin. Ito po ang sa pagpapalayok po, sa magpapalayok po ay gamit po ang kanyang mga kamay. Kung meron na po kayong nakikitang magpapalayok, gamit po niya ang kanyang kamay sa paghuhulma doon sa palayok. Tunay nga po na ang Diyos, inalintulad po tayo ng Diyos sa isang palayok. Na tayo po ay gawa ng Diyos, ang Diyos po natin ay siya po yung example po, base sa ating binasa, siya po yung magpapalayok. Minold po tayo ng Diyos. Di po ba sa Genesis na tayo po ay galing sa alabok? Doon po sa alabok ay minold po tayo ng Diyos. Ginawa po niya tayo, hiningahan po niya tayo sa ating mga ilong at nagkaroon po tayo ng buhay. Doon po ay galing po tayo sa alabok or mula po tayo sa alabok. Dito po ay hinalintulad naman ng Diyos, tayo ay gawa ng isang magpapalayok. Ang magpapalayok po dito ay ang ating Diyos. At dito po ay hinahalintulad na sabi po niya rito sa ating, base sa ating binasa, na nakakaawa ang taong nakipagtalo sa Diyos na lumikha sa Kanya. Tunay nga po na wala po tayong karapatan upang magreklamo sa Diyos. Dahil bago pa man tayo lumapit o dumulog o magreklamo sa Diyos, ay alam po niya ang lahat ng ating mga pangailangan. Alam niya ang ating susuotin, alam niya ang ating kakainin sa araw na ito,
Alam niya kung saan tayo pupunta. Alam niya kung anong ating mga iniisip. Kahit hibla ng ating mga buhok ay alam niya. Tunay nga po na alam niya ang mga bagay, mga nangyayari sa atin. Kaya nga po, hindi na po natin kailangan makipagtalo sa Diyos. Na bakit Panginoon, bakit ako ganito, bakit ako ganyan, bakit wala kaming ganito, bakit puro bakit. Alam niyo po ba, isa lang po yung masasabi ko, ang pagiging reklamador o ang pagiging makareklamo tayo ay isa pong kasalanan sa Diyos. Ayaw ng Diyos ang mareklamo. Dahil hindi po nakakalugod o hindi natutuwa ang ating Diyos kung panay tayo reklamo. Dahil bago po tayo sinilang sa mundong ito, ay ibinigay na po niya lahat ng bagay, lahat ng ating mga pangailangan. Bago tayo nilikha. Di po ba, bago tayo nilikha ay naroon na lahat sa kanyang mga nilikha, base sa Genesis, kung ating mababasa. Nilikha ng Diyos ang langit ng lupa, araw, gabi, mga ibon, halaman, hayop, isda, tubig, nandun na po lahat bago nilikha ang tao. Kaya nga, wala ka nang irereklamo sa Diyos kung anong wala sa iyo dahil lahat ng bagay na yon, bago ka isinilang, bago ka ginawa ng Diyos, ay naroon na ang lahat. Kaya hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Kaya lang po ang tao ay nagreklamo dahil po masabi ko po, hindi siya nagiging kontento sa kanyang buhay. Meron na po siya, ngunit kulang pa rin. Meron na siyang mga bagay sa kanyang buhay, meron pa rin. Posesyon, trabaho, na binigay sa kanya ng Diyos, ngunit kulang pa rin o nagreklamo pa rin. Halimbawa lamang po sa ating trabaho ay binigay po ito ng Diyos upang magkaroon tayo ng trabaho. Ang trabaho po natin dapat ay mahalin po natin. Dahil kung wala tayong trabaho, wala tayong sweldo, wala tayong ipamimili lahat ng ating pangailangan. Pero kung mayroon po tayong trabaho, mayroon tayong gagastusin sa ating sa lahat ng ating mga pangailangan sa loob ng bahay. Hindi lamang po yan, kahit na ito sa ating mga sarili, ay mayroon po tayong magagamit dahil po sa ating trabaho. Lahat po ng trabaho ay walang mahirap. Ako rin po ay nagtatrabaho. Kahit mahirap, tinitiis ko dahil after na magtiis ka, mayroon kang sweldohin, mayroon kang pambili sa gusto mong bilhin. Tama po ba? Kaya nga po, kaya lang ang tao nagiging mareklamador dahil hindi siya naging kontento. Palaging kulang. Kaya po masasabi po natin ay siya po ay tamad. Kaya siya nagreklamo kasi tamad, ayaw magtrabaho. Kahit na nga yung iba dyan, no? Kahit wala na rin ginagawa sa buhay, nakaupo na lang maghapon, reklamo pa, panay ang reklamo, wala akong ganito, wala akong ganyan. Paano ka magkaroon kasi nga tamad ka? Hindi ka nagsusumikap sa buhay mo. Kaya panay ang reklamo mo sa Diyos. Kaya masasabi mo, Panginoon, bakit wala akong ganito? Bakit ako nagkaganito? Bakit ganyan? So ang tao po ay mareklamo. Dapat bilang anak ng Diyos ay magiging katulad tayo sa isang tupa na magiging maamo. Psalms 23 po. Ang Diyos ang ating pastol at tayo po yung kanyang mga tupa. Hinalintulad po tayo dun sa isang tupa. Ang karakter ng isang tupa ay maamo, masunurin, hindi nagrereklamo. Inuutosan siya ng kanyang pastol kung saang direksyon, pupunta rito, punta ka doon, liko ka. Sumusunod po yung tupa. At hindi siya sumusuway sa gusto ng pastol kung saan siya papuntahin. Ganun po dapat ang ating maging attitude. Kaya ngayon nantulad tayo sa tupa dahil ang tupa ay napakabait na hayop. At sila ay madali alagaan. Ganun po dapat ang ating magiging karakter.
bilang mga anak ng Diyos. Hindi mareklamo. Kahit nandiyan ka na, ang lahat na sa iyo na, reklamo pa rin. Ibig po nga, isang bagay lamang po ang ibig sabihin yan. Hindi ka nagiging kontento sa buhay mo. Kaya nga po, sabi pa po rito, ang katulad niya ay palayok lamang. Ang putik bang ginagawang palayok ay maaaring magsabi sa magpapalayok kung ano ang dapat niyang gawin. Tunay nga po na tayo ay hinahalin tulad dito sa isang palayok at ang Diyos ang siyang magpapalayok. At tunay nga po na ginagawa tayo, minumuld tayo ng Diyos at dinidisenyohan niya tayo kung ano ang kanyang gagawin doon sa palayok ay kanyang pinapaganda, inaayos niya upang ito ay hindi, ang sa paggawa po ng palayok ay hindi basta-basta masailan po ito. Dahil pagka hindi maganda ang paggawa mo ng clay o paggawa mo ng putik, ay mabibiyak po ito. Kaya ginagandahan po niya, inaayos, nang sa ganon ay hindi ito mababasag. Nasa pagkagawa ng palayok, yung finished product po nito ay magiging maayos, buo siya. Hindi siya buhaghag o durog-durog. Ganon din po sa buhay po natin. Ginawa tayo ng Diyos na maayos, maganda, mabuti, hindi durog-durog, na sa ating pagkatao ay hindi tayo wasak, kundi tayo ay buo. Buo po tayo. Ganun po yung Diyos natin. Napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po niya nung tayo ay ginawa. Tunay nga po na ang Diyos natin ay mabuti. Kaya wala po tayong karapatan magreklamo sa Kanya. Dapat bagkus instead na magreklamo, dapat ay magpapasalamat po tayo sa Kanya. Yan po yung nais o kalooban ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Magpasalamat po tayo kung anong meron tayo. Yun lamang po. Maraming pong salamat at bago po ang lahat ay mag-closing po muna tayo. Maraming pong salamat, Ama, sa mga salitang ito sa bawat kataga. Tunay nga, Panginoon, na kayo lamang po ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa, na kami po ay ginawa mo, Panginoon, at dapat lamang na magpasalamat po kami sa inyo, O God, at hindi magreklamo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa aming devotion, sa mga salitang ito. May ingatan po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, mataas na papuri, lahat ng mataas na karangalan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. God bless everyone.